Posibleng ipatawag ng prosecution bilang testigo sa impeachment trial ang dating hepe ng Vice Presidential Security and Protection Group na si Colonel Raymond Lachica. Matatanda ang kinumpirma mismo ng testigong si Gina Acosta na si VP Sara daw ang nag-utos na ibigay kay Lachica ang 125 million pesos na confidential funds kahit hindi siya otorisadong humawak sa naturang pondo. Ayon naman sa kampo ng prosecution, tatapusin muna nila ang mga nakalatag na witness bago i-assess kung sino ang ipepresentang testigo. Listed naman ho siya as one of the possible witnesses. But again, tatapusin muna namin itong mga nakalatag na namin, na-identify na namin ng witnesses. Napakadami hong personalities involved dito. Kung binabalanse ho namin yung interest ng matapos ho tayo sa lalong madaling panahon. But at the same time, mabuo ho yung kwento namin dito, yung storya dito sa usapin ng confidential fund. Yan nga po ang tinig ni House Prosecution Legal Spokesman Attorney Benjamin Tolosa. Samantala, aminado po sa MMDA Chairman Attorney Romando Artes na hindi kayang saluhin ng drainage system sa Metro Manila ang masyadong maraming ulan na ibinuhos po ng habagat kaya bumaha sa malaking bahagi po ng NCR. Ayon kay Chairman Artes, hindi na kaya ng mga pumping station na bombahin ang lahat ng tubig lalo na ang ibinuhos na ulan ng habagat. Kaya naman nagpulong na raw ang MMDA at iba pang mga ahensya ng gobyerno para sa isang Comprehensive Drainage Master Plan sa Metro Manila. Re-request lang po kami kasama ang DPWH. Tinatapos lang po yung pre-feasibility study na ginagawa ng DPWH po regarding po sa isang comprehensive drainage master plan dito po sa Metro Manila. Yan po ay napaka-importante kasi minsan po hindi nag-uusap yung drainage na ginagawa ng LGU, ng DPWH. Minsan magkakaiba po yung sukat, magkakaiba po yung elevation. Yan nga po ang tinig ni MMDA Chairman Attorney Romando Artes. Sa iba pang balita, posibleng makasuhan ng plunder ang 4 sa mga nagpakilalang bodyguard ni dating Congressman Zaldico. Matatanda ang binawi po ng 4 ang kanilang naunang pahayag na nag-deliver sila ng mga perang nasa maleta sa ilang personalidad. Kasama po si dating House Speaker Martin Romualdez. Gayunman, sinabi ni Ombudsman Boying na plano na silang isama bilang respondent sa plunder case na isasampa po sa mga nakatanggap ng kickback dahil hindi na sila tatayo bilang mga state witness. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.